Magandang araw mga bata! Ako, si Binibining Joanna Mondero, ang iyong guro sa Araling Panlipunan 7. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, mayroon lamang akong inihandang maikling aktibidad na inyong gagawin upang sa ganon ay mas ganahan kayo sa pakikinig sa ating talakayan ngayon. At ang aktibidad na ito ay tinatawag na Larawan ko, hulaan mo. Magpapakita ako ng mga larawan class na kailangan nyo lamang huhulaan. At kayo ay mahahati sa 4 na pangkat. Handa na ba class? Kung handa na ang lahat, ay narito ang unang larawan. Ano ang unang larawan class? Tama, ito ay isang batang masipag. At ang pangalawang larawan naman class ay, ano naman ito? Ito naman ay isang batang magalang. At ang pangatlong larawan ay magaling. Ito ay batang matalino. At ang panghuling larawan class ay ito ay isang batang malakas. Ngayon class, ano ang napansin nyo sa aktibidad na inyong ginawa? Mahusay. Ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayon. At ang aktibidad na ito ay may tungkol sa katangian ng isang tao o kakayahan ng isang tao. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay pinamagatang Yamang Tao ng Asya. Ngunit bago natin ito tuluyang talakayin, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang yamang tao. Ang salitang yamang tao class ay tumutukoy sa bagdan ng populasyon ng isang bansa na may kakayahang maghanap buhay upang paunlarin ang sarili at ang bansa sa kanyang kinabibilangan. Kapag sinabi naman nating populasyon class, ito ay tumutukoy sa bilang ng tao na naninirahan sa isang bansa. Paano nga ba nakakaepekto ang pagbabago ng populasyon? Kapag dumami ang bilang ng populasyon ng isang bansa class, ay maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng pangangailangan ng isang bansa. Kapag bumaba naman ang bilang ng populasyon class, ay magkakaroon ng o maaaring magkaroon ng kakulangan sa manggagawa ang isang bansa. Ngayon ay alam nyo na ang ibig sabihin ng salitang yamang tao. Dumako naman tayo sa Mga indikasyon ng yamang tao. Una na dyan class ay ang population growth rate. Ang population growth rate ay tumutukoy sa bagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa sa bawat taon. Noong 2016 class, ang 3 bansa sa Asya na may pinakamataas na populasyon ay ang China, Indonesia at India. Ang China class ay mayroong populasyon na 1.37 billion at ang India naman ay mayroong 1.30 bilyong populasyon. Samantalang ang Indonesia naman ay mayroong 225.40 milyong populasyon. Samantalang ang bansang may mababang populasyon naman class ay ang Maldives, Brunei at Macau. Ang Maldives ay mayroong 345,000 at ang Brunei ay mayroong 421,000 at ang Macau naman class ay mayroong 641,000 na populasyon. So, mayroong dalawang composition ang populasyon class. Ito ay binubuo ng batang populasyon at matandang populasyon. Ang bansang may mataas na bilang ng populasyon
na mula sa gulang 0 hanggang 14 ay may tuturing na may batang populasyon. Kung mayroong batang populasyon ng isang bansa class, ibig sabihin nito ay mayroon silang malaking reserba sa lakas sa hinaharap. Lakas sa paggawa sa hinaharap. Subalit, habang hindi pa nagtatrabaho, ang mga bata ay patuloy silang aasa sa kanilang mga magulang at pamahalaan para sa kanilang pangangailangan. Kung mataas naman ang bilang ng populasyon ng isang bansa class na umaabot sa 60 gulang pataas, ay ibig sabihin nito ay may matandang populasyon. Ang pagkakaroon naman ng matandang populasyon class ay nagpapakita na ang isang bansa ay mayroong mataas na kalidad sa buhay, tulad ng pagkakaroon ng magandang nutrisyon, maayos na sanitasyon at pangangalagang medikal. Sunod naman class ay ang life expectancy. Ang life expectancy class o inaasahang tagal ng buhay ng isang tao ay karaniwang bilang ng taon na itinatagal ng buhay ng isang tao sa isang bansa. Maaaring bumaba ang life expectancy class kapag nabigo ang isang bansa napunan ang ibang pangangailangan ng isang mamamayan, o di kaya nagkaroon ng digmaan o karamdaman. At ang sunod ay ang literacy rate. Ang literacy rate naman class ay tumutukoy sa bagdan ng populasyon na may 15 gulang pataas na may kakayahang bumasa at sumulat. At ang sunod class ay ang basic literacy. Kapag sinabi naman nating basic literacy class, ito yung mga bata o bagdan ng populasyon na may kakayahang sumulat at bumasa. At ang functional literacy naman class ay kakayahang unawain ang binabasa at sinusulat. At ang sunod ay ang migrasyon. Kapag sinabi naman nating migration class, ito ay pandarayuan o paglipat ng mga tao sa loob o sa labas ng bansa. Sunod naman class ay ang GDP o Gross Domestic Product. Ito ay tungkol sa kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Kung hahatiin ang GDP sa kabuuang populasyon ng bansa class sa isang taon, ito ay tinatawag na GDP per capita. Kapag sinabi namang GDP per capita class, ito ay tumutukoy sa pinakakilalang panukat sa kaunlaran ng tao. Sa pamamagitan nito ay makikita natin ang estado ng pamumuhay ng isang mamamayan sa lipunan. At ang panghuling indikasyon ng yamang tao class ay ang unemployment rate. Ang unemployment rate class ay tumutukoy sa bagdan ng populasyong walang hanap buhay at pinagkakakitaan. Ngayon ay nauunawaan nyo na ang mga indikasyon ng yamang tao. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang yamang tao ng Asya? Mahalagang pag-aralan ang yamang tao ng Asya class dahil magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa dapat nating gampanan bilang isang mamamayan sa bansang ating kinasasakupan. At sa pamamagitan din nito class ay matutulungan tayo nito kung paano natin paunlarin ang ating mga sarili at ganun na rin ang bansa natin. Ngayon ay alam nyo na ang kaulugan ng yamang tao ng Asya. Sa susunod nating aralin ay lubos nyo namang mauunawaan ang tungkol sa migrasyon at urbanisasyon. Paalam mga bata!